Mainit ang araw sa maliit na baryo ng San Rafael. Tahimik ang paligid. Pero sa loob ng bagong tayong health center, abala si Nurse Elisa. Bata, maganda, at kilalang may mabuting kalooban. Kalilipat lang niya sa baryo bilang bahagi ng outreach program ng hospital sa syudad. Habang inaayos sa mga gamit, may biglang kumalabog sa labas. Sa paglabas niya, bumungad ang isang lalaking pawisan, nakasuot ng puting sando at may bitbit na mga kahoy. "Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Gabo, karpintero. Ako po ang naatasang magkabit ng pinto at shelves dito." Sabay ngiti, bakas ang kumpiyansa sa sarili. Ngumiti si Elisa, bahagyang natigilan sa pagkakatitig sa matipunong katawan ni Gabo. Ikaw pala. Sige, pumasok ka. Dito banda ang mga shelves na kailangan kong mapatibay." Anya, habang sinusubukang iwasang mapansin ang pamumula ng kanyang pisngi. Habang nagtatrabaho si Gabo, napansin ni Elisa ang pagiging masinop nito. Malinis kumilos, mabilis ang bawat kamay, at tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, parang may hindi maipaliwanag na kuryente sa kanilang pagitan. "Dito ba kayo nakatira sa San Rafael?" Tanong ni Elisa habang nagkakape. "Opo, taga rito ko. Pero ngayon ko lang kayo nakita. Kung ako ang tatanungin, dapat matagal ka nang nandito." Sabay ngiti ni Gabo, puno ng ligaw na biro. Natawa si Elisa, ngunit may kung anong gumising sa kanyang damdamin. Isang matagal nang natutulog na kilig. At habang unti-unti nang bumababa ang araw, hindi lang pinto ang nabuksan sa health center. May pintong unti-unting bumubukas sa puso nila pareho. Mula hapon hanggang dapit hapon, hindi na halos umalis si Gabo sa health center. Nakita ni Elisa kung gaano ito kasipag. Bawat pako, bawat kahoy ay laging may kasamang maingat na pagtingin. Hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa kanya. Bandang 5:00, biglang dumilim ang langit. Dumagundong ang unang kulog at kasunod nito ang malalaking patak ng ulan. "Naku, hindi pa ako nakakapag-uwi ng labahan," biglang sabi ni Elisa palabas ng pinto. "Sandali, ma'am, baka mabasa ka." Ngunit huli na. Tumakbo si Elisa sa likod ng center kung saan nakasampay ang ilang damit. Habang pinupulot niya ito, bumuhos ang ulan. Sa isang iglap, basang-basa siya. Saktong dumating si Gabo, may hawak na malaking payong. Agad siyang sumilong sa ilalim nito, ngunit hindi na nabura ang basang suot na kumapit sa kanyang katawan. Namula si Elisa. "Pasensya ka na, hindi ko inaasahan." Ngumiti naman si Gabo. "Wala ho yun, pero baka sipunin kayo. May tuwalya ako sa toolbox ko sa likod ng van." Sa loob ng center, iniabot niya ang tuwalya kay Elisa at lumingon palayo habang nagpapahid ito ng sarili. Pero kahit anong iwas ang kanyang mata, hindi niya maiwasang mapansin ang halimuyak ni Elisa kahit basay amoy sabon at bagong ligo. Tahimik silang dalawa hanggang sa bumulong si Gabo. "Ang ganda niyo pala kahit basa." Napatingin si Elisa sa kanya. Saglit lang ang kanilang titigan, pero parang lumambot ang mundo sa paligid. Hindi niya alam kung sinasadya ni Gabo ang paglapit o kung kusa na lang silang dinala ng pagkakataon. Pero ilang pulgada na lang ang kanilang pagitan. Ramdam nila ang init ng hininga ng isa't isa kahit na malamig ang paligid. "Gabo," mahina niyang sabi na parang tanong na parang babala. "Kung malito sabihin mo, titigil ako." Anya, halos pabulong, ngunit hindi siya tumigil at hindi rin umatras si Elisa. Nang magtama ang kanilang mga labi, dahan-dahan, parang inaalam muna kung totoo. Biglang lumakas ang ulan sa labas, ngunit sa loob, sumabog ang init na matagal nang kinikimkim ng dalawang pusong nauuhaw sa lambing. Ang halik ay marahan sa simula, tila tanong, ngunit sa bawat segundo ng katahimikan,
Sa bawat pagtama ng kanilang balat, unti-unting lumalalim ang nadarama. Hindi ito basta tukso, may halong pananabik, ngunit may kabog din ng damdamin. Mainit ang hininga ni Gabo habang hinahaplos ang pisngi ni Elisa. Basa pa ang buhok nito, tumutulo sa balikat. At sa kabila ng lamig ng paligid, mainit ang pakiramdam ng katawan ni Elisa. Naramdaman niyang gumapang ang palad ni Gibo sa kanyang likod. Parang hinahagod ang basa niyang blouse. "Dito lang ako, kung papayagan mo ko," bulong ni Gabo habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Tumango si Elisa at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, pinayagan niyang ang isang lalaki lumapit sa mundo niyang ginugol sa pag-aalaga ng iba, pero nakalimutang alagaan ang sarili. Dinala siya ni Gabo sa isang sulok ng center, doon sa kwarto kung saan nakalagay ang mga gamot at kutsyon para sa mga emergency. Hindi na sila nag-usap, hindi na rin nila kailangan. Ang kanilang mga mata, haplos at paghinga ay sapat ng wika. Marahan ang bawat galaw, bawat botones na tinanggal ni Gabo ay parang paghubad sa mga dingding na matagal nang itinayo ni Elisa. Hindi siya nagmadali. Siniguro niyang bawat sandali ay dama ni Elisa. Ginagalang minamahal. Lumapat ang likod ni Elisa sa malambot na kutsyon habang si Gabo dahan-dahang humimlay sa kanyang tabi. Hindi sila nagmamadali. Tila bawat segundo ay mahalaga. Puno ng halik, paghawak at bulong na hindi kailangang ipaliwanag. Habang ang ulan ay walang patid sa pagbuhos sa labas, sa loob ay may dalawang taong muling binubuksan ng sariling puso sa init ng paglalapit. Nang matapos ang kanilang paglalakbay sa isa't isa, tahimik silang nagyakap. Huminga ng malalim si Elisa habang nakasubsob ang ulo sa balikat ni Gabo. Talaga namang napagod si Elisa. Kanina hindi niya malaman ang gagawin habang ginagawa nila ni Gabo ang bagay na iyon. Talagang napadama sa kanya ni Gabo ang sayang hanap niya. Di naman ni Gabo ang bagay na iyon sa kanya, na talaga namang nakapagparamdam sa kanya ng kakaibang saya. At gusto niya maulit pa ang nangyaring iyon. "Matagal na akong walang ganitong pakiramdam," sabi niya ng mahina. "Pareho tayo," sagot naman ni Gabo. "Pero ayoko itong tapusin sa isang gabi lang." Napatingin si Elisa sa kanya at sa mga mata ni Gabo nakita niya ang sinseridad. Hindi lang init, kundi isang uri ng damdaming kay tagal niyang inililihim sa sarili. Mainit ang gabi, ngunit mas mainit ang damdaming namamagitan kina Elisa at Gabo. Sa loob ng maliit na silid sa likod ng health center, magkadikit silang nakahiga, nakabalot sa kumot ng init at lihim. Ang ilaw ay galing lamang sa maliit na lamparang nasa tabi ng kama. Sa mahinang liwanag nito, kitang-kita ni Gabo ang mapupulang labi ni Elisa, ang mga matang naglalambing at ang balat nitong maiinit sa bawat haplos. "Kung pwede lang kitang iuwi," bulong ni Gabo habang hinahagod ang likod ng dalaga. "Sa ganito lang ako naging buo," mahina niyang sagot habang hinahalikan ng leeg ng lalaki. Nag-ikot siya sa ibabaw ni Gabo at tinignan ang bawat guhit sa mukha nito. Matipuno, sunog sa araw at puno ng pagnanasa. Dahan-dahan siyang yumuko. Idinampi ang kanyang labi kay Gabo. Hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga katawan sa isang sayo ng pananabik at damdamin. Walang takot, kahit bawal, kahit lihim. Nang matapos ang ginagawa nila, mahigpit silang magkayakap. Walang imik, ngunit parehong puno ang puso. Ngunit kinabukasan, sa gitna ng init ng araw, habang abala si Gabo sa pag-ayos sa labas ng health center, may dumating na tricycle. Bumaba ang isang babae, matangkad, maputi, bihis at halatang hindi taga-baryo. Suot niya ang itim na salamin at pulang lipstick. Mula sa layo,
Napansin agad siya ni Elisa na nakasilip mula sa bintana. "Gabo!" Tawag ng babae sabay tanggal ng salamin. Napatigil si Gabo sa ginagawa niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Ana?" Mahina niyang sambit. Nilapitan siya ng babae at walang pasabing niyakap. Lahat ng tao sa paligid ay napatigil. Si Elisa mula sa loob ng center ay napatayo. Kumabog ang dibdib. "Hindi mo na ako sinagot kahit kailan, Gabo. Wala na ba akong halaga?" Ani Ana. May halong galit at lungkot ang tinig. Hindi agad nakasagot si Gabo. Tumalikod siya at tumingin sa direksyon ng health center. At doon, nakita niya si Elisa. Nakatayo sa may pintuan, tahimik at halatang gulat sa eksenang nasaksihan. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang dating mainit na gabi, napalitan ng malamig na katahimikan. Ang lihim ay tila unti-unti nang nabubunyag. "Excuse me, ikaw ba si Elisa?" Nagangat ng tingin si Elisa mula sa pagsusulat sa mesa ng health center. Nakatayo sa pintuan ng isang babaeng may tindig na parang may dalang bagyong paparating. Bihis, maganda, pero may nanlilisik na mga mata. Hawak ang itim na salamin sa kamay at tila kabisado na ang kanyang papel. "Oo, bakit?" Matatag na sagot ni Elisa. Walang bakas ng takot sa tinig. "Ako si Ana. Ex or baka hindi pa. Depende kay Gabo." Sabay tikwas ng kilay. "Dati kaming magkasama sa Maynila at mukhang siya na ngayon ang kasama mo." Ngumiti si Elisa. Hindi pa urong, kundi ngiting matatag. May respeto sa sarili. "Kung gusto mo kong takutin, sayang lang ang oras mo." Tumayo siya. Diretso ang tindig. "Hindi ako kabit. Hindi ako lihim. Kung may iniwan ka, tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit siya pumiling maiwan." Biglang natahimik si Ana. Sandali itong napatitig kay Elisa. Tila hindi inasahan ang lakas ng loob ng babae sa harap niya. Lumabas si Gabo mula sa likuran at napatingin sa dalawa. Kita sa kanyang muka ang pagkabigla, lalo na nang makita niyang magkalapit na ang dalawang babae sa kanyang buhay. "Gabo," wika na Elisa, lumingon sa lalaki. "Hindi ako babae na maghihintay habang pinagpapalitan mo kami. Kung may dapat kang piliin ay ngayon na. At kung hindi mo kayang pumili, ako na ang lalayo." Mabilis siyang lumapit kay Gabo. Tinignan ito ng diretso sa mata. "Pero bago ako umalis, gusto kong marinig sa'yo. Ako ba ang mahal mo o siya?" Tahimik si Gabo. Hindi makapagsalita. Tumango si Elisa. Kita sa mukha ang bigat pero hindi nagpadaig. "Yun lang ang kailangan kong malaman. Hindi ako natatakot masaktan, pero hindi ako magpapagamit habang naghahanap ka ng sagot sa sarili mo." At sa huling tingin niya kay Ana, matapang, buo at walang galit, kundi respeto sa sarili. Tsaka siya dumiretso pabalik sa loob ng health center. Iniwan niya si Ana at si Gabo sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa likod ng pintuan, hindi siya lumuluha, hindi siya nagpahina dahil sa wakas, pinili niya ang sarili. Lumipas ang mga araw na tila tahimik ang lahat, pero sa puso ni Elisa may umuukit pa ring kirot. Akala niya'y tuluyan na niyang naisara ang pintuan kay Gabo. Ngunit may mga gabi, lalo na kapag tahimik ang paligid, naririnig pa rin niya ang alaala ng 3 mahinang katok. At isang gabi, habang siya'y naglilinis sa loob ng center, may kumaluskos sa likod. Hindi kaluskos ng hayop, hindi hangin, isang bulong ng kahapon. Lumapit siya sa likod ng pinto. May kumatok 3 beses. Hindi siya agad kumilos. Nanatiling nakatitig sa kahoy. Pinakikiramdaman ng tibok sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto, si Gabo. Hindi nagbago ang titig. Hindi nagbago ang paninindigan ni Elisa. Pero ang katawan niya, ang puso niya, hindi nagawang ipagtabuyan ang lalaking minsang nagpabago sa kanya. "Bakit ka nandito?" Mahina niyang tanong, tinig na halos pabulong. "Hindi ko kayang hindi ka makita.
Hindi ako makatulog. Hindi ako makahinga. Sabi ni Gabo. Akala ko ba? Hindi ko siya pinili, Elisa. Hindi ikaw ang iniwan ko. Ako ang nagpaalam dahil hindi ko alam kung paano kakaharapin ang gulo. Pero ngayon, kahit magalit ka, kahit paalisin mo ko, gusto kong sabihin na ikaw ang mahal ko. Napapikit si Elisa. Hindi siya nagsalita. Sa halip, binuksan niya ang pinto ng mas malaki. Walang salita, walang pangakong ibinigay. Ngunit sa katahimikang iyon, pumasok si Gabo at sa loob ng silid, sa dilim na tanging ilaw mula sa bintana ang gabay, muli silang nagtagpo, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang kaluluwang nauuhaw sa isa't isa. Mga halik na pilit binura noon, ngayoy bumalik ng may apoy. Mga kamay na dating naglayo, ngayoy sabik na muling magdikit. Sa gitna ng malamig na gabi, nag-init ang mga katawan, mapusok, lihim, mali, pero hindi matanggihan. Nagkamali ako, bulong ni Gabo habang nakapatong ang noo sa balikat ni Elisa. Tama na ang salita, Gabo. Hanggang dito lang tayo. Ngayong gabi lang, sagot ni Elisa. Pagkatapos ng lahat, tahimik siyang lumapit sa pinto at marahan itong binuksan. Tumingin si Gabo sa kanya. May sakit sa mga mata pero alam niyang iyon ang hangganan. Umalis siya walang lingon at si Elisa nanatili sa loob, nakaupo sa gilid ng kama. Muli na namang mag-isa. Ngunit ngayong may dala ng lihim na hindi niya tsak kung pananatilihing buhay o bibitawan muli. Lumipas ang gabi ng lihim ng pagniniig, ngunit hindi ito basta nawala sa alaala ni Elisa. Bawat galaw niya sa health center, kinabukasan ay may kasamang kirot ng konsensya at init na ayaw niyang aminin. Alam niyang isang gabi lang dapat yun. Isang gabing piniling limutin ang tama at kumapit sa matagal ng pagnanasa. Pero paano kung ang isang gabi ay hindi sapat para pawiin ang damdaming matagal nang itinatanggi? Habang siya'y nag-aayos ng mga medisinang ipapamahagi sa barangay, dumating si Rico. Bit-bit ang ilang kahon ng bagong supply. Uy, mukhang puyat ka. May sakit ka ba o may iniisip? Sambit nito, may ngiting banayad. Natawa si Elisa. Maraming papel ang kagabi tsaka mainit ang panahon, mahirap makatulog. Hindi man siya direktang magtapat, ramdam ni Rico na may bumabagabag sa kanya. Pero sa halip na pilitin, mas pinili niyang samahan si Elisa sa mga gawain ng araw. Tahimik niyang pinakita na naroon siya, hindi para tanungin, kundi para damayan. Sa bawat oras na magkasama sila, unti-unting lumalambot ang pader ni Elisa, lalo na't si Rico ay hindi kagaya ni Gabo, hindi mapusok, hindi pabigla, kundi marunong maghintay. Isang gabi habang pauwi na sila mula sa pagbisita sa isang buntis na pasyente, biglang bumuhos ang ulan. Sa gitna ng baryong unti-unting nilalamon ng dilim at buhos ng tubig, walang masisilungan kundi ang maliit na kubong gamit ng barangay tanod. Nagtakbuhan sila roon, basang-basa, sabay na natawa. Ayan, kaya pala ayoko ng ulan, sabi ni Elisa habang pinitiga ang laylayan ng kanyang palda. Ako, gusto ko ng ulan, sagot ni Rico. Dito ko madalas marinig ang mga totoong sinasabi ng puso ng tao. Kapag malamig ang paligid, tumitibok ang damdamin ng mas totoo. Napatingin si Elisa sa kanya, natigilan. May gusto ko sa iyo, Elisa. Alam kong may sugat ka at hindi ko hinihiling na agad mo kong mahalin, pero kung papayagan mo kong mahalin ka, dahan-dahan, kahit alam kong may ibang iniiyakan ng puso mo ngayon. Hindi nakasagot si Elisa. Sa loob-loob niya umiikot pa rin ang mga alaala ng gabing muli silang nagtagpo ni Gabo. Pero heto si Rico. Totoo, makatotohanan, walang lihim, walang nakaraan na kumakapit sa kanya. At sa sandaling yun, sa gitna ng ulan, biglang tumunog ang cellphone ni Elisa. Isang text message mula kay Gabo. Pwede ba kitang makita mamayang gabi ulit? Napapikit siya. Dalawang puso, dalawang lalaking handang sumugal para sa kanya.
Pero ang tanong, handa na ba siyang mamili o muli na naman siyang magtatago sa dilim? Gabi na naman, tahimik ang baryo. Ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Sa loob ng health center, nagbabantay si Elisa. Ipinagpalit niya ang shift ng kanyang kasama. Ang dahilan, isa lang, muling makikita si Gabo. Nakasara ang mga ilaw. Tanging lampara sa isang sulok ang nagbibigay liwanag sa kanyang muka habang pinipilit itago ang kaba. Halos ayaw niyang aminin sa sarili kung bakit siya pumayag. Alam niyang delikado, mali. Ngunit sa bawat segundo ng paghihintay, mas lalo siyang hinahanap ng kanyang katawan. May narinig siyang 3 katok. Agad siyang lumapit. Binuksan ang pinto ng dahan-dahan. At doon si Gabo basang-basa ng ulan. Tila wala nang pakialam sa paligid. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, tila nawala ang mundo sa paligid. Walang salita. Mainit agad ang naging tagpo. Mga labing muling nagtagpo sa dilim. Mga bisig na sabik muling magyakap. Sa bawat halik, ramdam ni Elisa ang paghahanap ni Gabo. Hindi lang sa katawan niya, kundi sa damdaming minsang isinantabi. Hindi kita kayang kalimutan. Bulong ni Gabo habang dinadala siya sa madilim na bahagi ng silid kung saan wala nang makakakita kundi ang kanilang mga lihim. Hinayaan niyang mahulog ang uniforme sa sahig, kasabay ng paghulog ng kanyang mga alinlangan. Pinagtagpo ng dilim ang 2 pusong sinubok ng panahon. Sugatan, ngunit uhaw pa rin sa isa't isa. Nang matapos, tahimik silang magkatabi sa kutsyon sa sulok. Walang salita, ngunit parehong alam na ang sandaling yun, hindi lang pisikal, may damdaming pilit na binubuhay o baka naman hindi kailanman namatay. Ngunit habang yakap siya ni Gabo, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Rico. Nandito ako sa tapat ng health center. Naiwan mo yata ang wallet mo kanina. Okay ka lang ba? Nanlamig ang katawan ni Elisa. Dahan-dahan siyang bumangon, tumayo sa bintana at doon niya nakita si Rico. Nakaupo sa harapan at may hawak na wallet, tahimik na naghihintay. At sa likod niya, si Gabo na nakahiga pa sa kama. Walang kaalam-alam na may isa pang pusong dumadaloy papalapit. 2 lalaking umiibig sa kanya. 200 magkaiba. Isang pusong kailangang pumili. Ngunit ngayong gabi, magpapanggap muna siyang hindi pa panahon. Lumipas ang magdamag na parang isang kasalanang ayaw ng bitawan. Sa mga bisig ni Gabo, muling naramdaman ni Elisa ang init, ang pamilyar na lambing at ang bigat ng pag-ibig na kahit sinubukang talikuran, nanatiling buhay. Ngunit nang umagang sumilip sa bintana, dumating din ang malamig na realidad. Maagang umalis si Gabo, palihim, tulad ng pagdating niya. Iniwan si Elisa ng isang halik sa noo at isang bulong. Kung kailangang ipaglaban kita, lalaban ako. Paglabas ni Elisa sa health center, tahimik siyang hinarap si Rico. Nandoon pa rin ito, parang hindi umalis buong gabi. May wallet sa kamay, may tanong sa mata, ngunit walang direktang salita. Inihatid ko lang to. Ani Rico at inabot ang wallet. Pero hindi ko na itatanong kung bakit hindi mo to nakuha kagabi. Natahimik si Elisa. Hindi niya kayang magsinungaling pero hindi rin siya handang magsalita. Tinitigan siya ni Rico. Hindi ako tanga, Elisa. Hindi mo kailangang magsalita. Nakikita ko, ramdam ko na kahit anong gawin ko, may isang bahagi ka nang hindi ko kayang angkinin. Tumingin siya sa baba. Pasensya na. Ngumiti si Rico. Masakit pero totoo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pag-ibig. Pero sana sa huli, piliin mo yung pagmamahal na hindi lang nagpapainit ng gabi, kundi nagbibigay ng liwanag sa bawat umaga. Umalis si Rico nang walang drama. Wala siyang binanggit na masakit, ngunit ang bawat hakbang niya palayo ay parang bagyong dahan-dahang nilalamon ng puso ni Elisa. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang baryo. Tahimik din si Elisa. Ngunit isang gabi,
Habang siya'y pauwi mula sa barangay hall, may lalaking nakatayo sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng health center. Si Gabo. "Sigurado ka na ba?" Tanong nito at marahang lumapit. "Oo, ikaw ang pinili ko kahit mali, kahit masakit. Kasi ikaw ang laman ng puso ko kahit kailan." Lumapit si Gabo, hinawakan ang kanyang muka. "Hindi kita iiwan ulit." At sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng baryo, muling nagsumpaan ang dalawang pusong pinagtagpo ng lihim ng kasalanan at ng isang pag-ibig na pilit sinupil. Ngunit sa huli, sila pa rin ang pinagtagpo. Simula nung gabing yun, naging lihim ang mundo ni na Elisa at Gabo. Isang mundong itinahi sa mga gabi, sa mga lihim na bulungan at sa mga tagpong mabilis pero malaman. Sa umagay sila'y estranghero, sa gabi, sila'y apoy na hindi kayang apulain. Nagpanggap si Elisa na wala ng koneksyon kay Gabo. Tahimik siyang nagtatrabaho sa health center. Hindi tumititig sa mata ng kahit sino. Si Gabo naman, muling tinanggap ang mga proyekto sa baryo bilang karpentero. Tila ba, isa na ulit siyang ordinaryong mamamayan. Pero ang baryo, hindi madaling lokohin. Minsan, may isang matandang babae, si Aling Rosa, na napadaan sa likod ng health center isang madaling araw. Akala niya'y multo ang narinig dahil may marahang ungol at mga yabag sa loob kahit madilim pa. Kinabukasan, binanggit niya ito sa kanyang kumpare. "May ligaya yata sa health center kagabi, pare. Hindi multo ang narinig ko, parang kaluluwa ng may malalim na pinagdadaanan." Nakatingin ang ilang matatanda. Hindi man tuwirang sinasabi, ang bulungan ay parang usok na dahan-dahang lumalaganap. Ngunit sa gitna ng mga bulong at tingin, lalo lamang nagiging matapang ang pagnanasa ni Gabo at Elisa. Tuwing may libreng oras, may palusot na paglabas, may lihim na silid sa likod ng luma't abandonadong bahay kung saan sila nagtatagpo. Doon nila binubuhos ang lahat, pigil na halik, haplos na puno ng pananabik, at mga salitang hindi kailanman kayang isigaw. "Bakit ba ganito?" Bulong ni Elisa habang nakayakap sa kanya. "Dahil ikaw ang gusto ko. Kahit sa dilim lang tayo pwedeng mabuhay ay okay na ako. Basta ikaw ang kapiling ko." Sagot ni Gabo. Ngunit sa di kalayuan, isang anino ang lihim na sumusunod. Si Rico. Tahimik siyang nanunood mula sa malayo at sa unang pagkakataon, nakita niya kung sino ang dahilan ng paglayo ni Elisa sa kanya. At sa mata niya, hindi lang puso ang niloko, kundi buong baryo. Hindi na maitago ni Rico ang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga araw na sinusundan niya si Elisa. Ang mga araw, mga gabing pinagmamasdan niya ang mga aninong nagtatagpo sa dilim. Lahat ng iyon ay tinik na unti-unting bumabaon sa kanyang puso't isipan. Hindi siya nagwala, hindi siya nagingay, pero nag-ipon siya ng patunay. Isang tanghali, habang abala ang barangay sa paghahanda para sa fiesta, abalang-abala rin si Rico sa kanyang tahimik na paghihiganti. Dala niya ang isang maliit na USB na naglalaman ng recording. Isang kuha mula sa nakatagong kamera na lihim niyang ikinabit sa dating abandonadong bahay. At doon, malinaw ang mga tagpong hindi dapat nakita ng iba. Mga halik-haplos at mga bulong, si Gabo at Elisa. Samantala sa health center, hindi alam ni Elisa na ang mundong palihim nilang itinayo unti-unti nang guguho. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Gabo. "Mamayang gabi, sa pareho nating tagpuan, may sasabihin ako." Kaba at pananabik ang umikot sa dibdib ni Elisa. Hindi niya alam kung anong sasabihin ni Gabo, pero handa siya itong harapin. Handa siyang sumugal, kahit pa masakit, kahit pa mapanganib. Ngunit hindi siya ang unang hinarap ng panganib. Sa gitna ng kasayahan sa plaza, sa harap ng punong barangay, mga kagawad at ilang residente ng baryo, biglang tumayo si Rico. May hawak na maliit na speaker. Tahimik ang lahat nang magsalita siya. "Minsan, may mga lihim na dapat ilabas, lalo na kapag niloloko na tayo sa sarili nating bakuran.
Isang pindot at mula sa speaker, lumabas ang malinaw na audio. Mga ungol, mga halik, mga pangalan. Gabo, Elisa, bumagsak ang katahimikan sa buong baryo. Si Gabo na nooy nasa gilid ng entablado bilang isang volunteer sa construction team ng Fiesta Stage. Napalingon sa crowd at doon nakita niya si Elisa. Nakatingin sa kanya, puno ng takot at luha. Nagmistulang bulkan ng baryo nang sumambulat ang eskandalo. Ang dating sagradong tingin ng mga tao kina Elisa at Gabo, napalitan ng pandidiri at pandilibak. Ang mga matay tila sibat, ang mga bibig ay tila itak, matatalas at walang awang humihiwa sa dangal nilang dalawa. Akala ko pa naman disente ang babaeng yan, sigaw ng isa. May asawa na si Gabo, diba? Nasaan ang hiya? Sambit pa ng isa. Hindi makapagsalita si Elisa. Ang katawan niya'y nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng lahat. Si Gabo naman ay tahimik lang na lumapit sa kanya. Tumayo sa harapan niya at tinakpan siya ng sariling katawan. Tila isang sundalong handang mamatay sa digmaan ng kahihiyan. At sa gitna ng gulo, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Tama na! Ang mga tao'y natahimik sabay lingon. Isang babae ang lumapit mula sa likuran. Matangkad, may matalim na titig at walang alinlangan sa paglalakad. Si Carmela, ang asawa ni Gabo. Tumayo ito sa gitna ng entablado. Tumitig kay Elisa saka kay Gabo. Walang galit pero may lungkot. Akala niyo ba walang alam ang isang asawa? Matagal ko nang nararamdaman ang lamig, ang distansya, pero wala akong ginawa. Kasi umaasa akong babalik siya pero heto na tayo ngayon. Lumapit siya kay Elisa. Nagulat ang lahat nang hawakan niya ang kamay ng dalaga. Hindi kita papatawarin pero hindi rin kita kamumuhian dahil pareho tayong biktima. Biktima ng isang pag-ibig na ipinagkait at isang lalaking hindi marunong tumupad. Tumalikod si Carmela at lumakad palayo. Dala ang dignidad na pilit niyang binuo kahit durog ang puso. Dumaan ang mga linggo. Tahimik si Elisa. Nagbitiw sa health center. Nag-impake ng gamit at umalis sa baryo. Si Gabo, naiwang nag-iisa. Iniiwasan, tinanggal sa mga proyekto, binura sa mga kwento. Hanggang isang araw, sa isang malayong bayan, sa isang simpleng maliit na klinika, may isang nurse na muling nagsimula. Tahimik ang buhay pero payapa. At isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga gamot, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa labas. Elisa, napalingon siya. Si Gabo, may dalang maliit na kahon. Hindi singsing, hindi bulaklak, kundi simpleng reseta ng gamot para sa isang matandang pasyente na naroon sa klinika. Hindi ako lumapit para pilitin kang balikan ako. Gusto ko lang makita kang maayos, buhay at masaya, sabi ni Gabo. Tumingin si Elisa sa kanya at sa unang pagkakataon, ngumiti siya, hindi ng pag-ibig, kundi ng pagpapatawad.